Walang batayan para sampahan ng reklamong impeachment si Vice President Leni Robredo. Ito naman ang sinabi ng Liberal Party sa banta ni House Speaker Pantaleon Alvarez na maghahain ng impeachment laban sa Vice Presidente. Pero depensa ni Senate President Aquilino Coco Pimentel, sumagot lang si Alvarez sa reklamong isinampa laban sa pinuno ng kanilang partido na si Pangulong Rodrigo Duterte. Si Mean Corvera sa detalye. Umalma ang Liberal Party sa napipintong paghain umano ng impeachment complaint laban kay Vice President Leni Robredo. Sa harap ito ng banta ni House Speaker Pantaleon Alvarez, nakakasuhan si Robredo ng betrayal of public trust matapos magpadala ng video sa United Nations na kumundina sa mga kaso ng extrajudicial killings. Sa joint statement, iginiit ni Senate Minority Leader Franklin Drilon na walang batayan para kasuhan si Robredo. Iginiit pa ni Drilon na hindi pagtataksil sa bayan ang pagbatikos sa kapalpakan ng administrasyon. Binuwaltahan naman ni LP President Francis Pangilinan si Senate President Aquilino Pimentel dahil sa tila pagkatig pa raw sa bantang impeachment laban kay Robredo. Pero depensa ni Pimentel, sumagot lang si Alvarez sa reklamong isinampa laban sa pinuno ng kanilang partido na si Pangulong Rodrigo Duterte. Bilang isang miyembro ng Kamara, may karapatan din anya si Alvarez na magsampa ng reklamo. Hindi ko pa nakausap si Speaker, pero tingnan mo yung, ano lang naman to, reaction ni Speaker ito eh. Sino naunang nanuntok? Di parang napareact tuloy si Speaker and he has the numbers. That's the problem. Ang ginising ninyo, sleeping giant. Oh. Kaya nga, ang sabi ni Speaker, titignan niya kung may matibay na ground para nga hindi niyo nga masabing gantihan lang. Pero ginising nila ang sleeping giant na si Speaker Alvarez. Buwelta pa ni Pimentel kung talaga walang kinalaman ang Liberal Party sa impeachment case laban sa Pangulo. Dapat sila mismo ang kumukundina sa grupong Magdalo pero malinaw na sinusuportahan pa ito ng partido. Ang tanong dito, sino bang unang sumuntok? Yun ang tanong dito, sino bang unang nanuntok? Kung let's say walang handang LP rito, I hope they denounce the people behind the impeachment process. They are not denouncing it. So, kaya tumutuloy po yung duda na if they're not behind it, they're part of it. So, against Duterte. Hindi niya pa raw napapanood ang video messages ni Robredo, pero hindi raw maari ikatwiran ng Vice Presidente ang freedom of expression at umiiral na demokrasya sa Pilipinas. You are in a movie house, sumigaw ka ng fire, nagkagulo, may nasaktan, you cannot be sued because sabi mo freedom of expression. Hindi. May limits ang freedom of expression. And the limit hindi positioning and no, depende na. Wala. We cannot really fix it depending on a case-to-case basis. Yan. But ang ano lang is, rights are not absolute. Sa proseso anya ng batas, kung matutuloy ang reklamo laban kay Robredo, mas malaki pa ang tsansa na gumulong ito sa Kamara kumpara sa reklamo ng Magdalo Group laban kay Duterte. Ang impeachment raw kasi sa Kamara ay isang political process o numbers game. Sa ngayon, kaalyado anya ni Alvarez ang supermajority o 230 miyembro ng mababang kapulungan. Batay sa konstitusyon, maaring iakyat sa Senado ang reklamo laban sa isang impeachable official kung makukuha ang 1/3 ng mahigit 290 na miyembro ng Kamara. Paglilinaw pa ni Pimentel, hindi siya sang-ayon sa anumang reklamo ng impeachment dahil mauubos lang ang panahon ng mga mamabatas lalo na kapag naiakyat na ito sa Senado. If ever it reaches the Senate, it is the job of the prosecution to present the case. So, hindi lang naman yun just because, watch the video and you decide. They will have a theory of the case. Hintayin na po natin yan. Tandaan natin na wala pang complaint hanggang ngayon. So this is all theoretical. Okay, theoretical. Babala naman ni Senador Ralph Recto kung maharap sa parehong impeachment ang dalawa sa pinakamataas na leader ng bansa. Hindi malayong makaapekto ito sa stability ng Pilipinas. Sa ngayon, wala pa naman daw siya nakikitang epekto sa ekonomiya sa nangyayaring political noise sa Pilipinas. Para sa Eagle News, Mean Corvera, AM1 with 25.